Hindi talaga inasahan ng babaeng ito. Nasa paglipat niya sa ibang mundo, mayroon pala siyang camper van skill. May spatial magic ang loob ng sasakyan. Kaya sobrang luwag, parang isang buong apartment. Ang mas matindi pa rito, kusang ne-refill ang mga pagkain sa ref kapag naubos. Lahat ng kailangan niya ay nagagawa mula sa magic sa hangin. Kahit ang maruming tubig at mga basura, kusang nagiging magic bago ilabas. Kaya hindi na niya kailangan pang maglinis. Pero ang perpektong survival skill na ito, ay tinuring lang na basura at walang kwenta ng kaharian. Ang totoo niyan, sa pilitang ipinatawag ang ating bida sa ibang mundo. Nagkakampang lang siya ng tahimik sa sarili niyang mundo. Nang bigla siyang mahulog sa isang kakaibang butas. Pagdilat niya, nasa loob na siya ng palasyo. At sa tabi niya, may kasama siyang magandang high school girl na ipinatawag din. Sobrang bait at lamang ng prinsipe sa babaeng iyon. Napanay ang tawag niya ng, mahal na santo. Pero pagdating naman sa ating bida, sinigawan at ininsulto lang siya ng bongga. Basura raw siya na may walang kwentang skill. Pagkatapos, may isang salamangkero na bumanggit ng spell. At itinapon na siya sa gilid ng isang malaking lawa. Dahil wala na rin siyang paraan para makabalik sa mundo natin. Nag-chill na lang siya at hinayaan ang tadhana. Ilang araw siyang panay lang pangingisda sa lawa. At mas masarap pa ang buhay niya rito kaysa sa totoong mundo. Hanggang sa isang araw, may nahuli siyang malaking huli. Isang basang-basa, at walang malay na gwapong lalaking may puting buhok. Hinailan niya ang lalaki papasok sa tent niya. At nag-ihaw siya ng isda sa tabi nito. Kakaiba talaga ang mga isda sa mundong ito. Matamis ang taba, tamang-tama lang ang alat, at sa sobrang bango, biglang nagising ang lalaki. Gusto mo bang kumain? Kung ganun maraming salamat, kakain na ako. Ang totoo niyan, isang adventurer si Will mula sa kalapit na bayan. Ninakaw ng mga halimaw ang mga gamit niya habang nasa misyon. Nahilo siya sa sobrang gutom. At nang kukuha sana ng prutas sa gubat, nadulas siya at nahulog sa ilog. Kaya inanad siya papunta rito sa malaking lawa. Hindi naman basta-bastang negal iligtas ng tao ang ating bida. Pero kaya kasing malaman ng skill niya kung mabuti o masama ang isang tao. Tinulungan lang niya ang lalaking ito matapos makasigurong wala siyang masamang balak. Nag-usap silang dalawa. Kinuwento ng babae ang mga pinagdaanan niya. Umiling na lang si Will pagkarinig nito. Sinabi niyang halos walang mabait sa mga maharlika. Sila na nga itong nag-summon ng walang palem. Tapos itatapon lang ng ganon-ganon sa labas. Pagsapit ng gabi, naghanda na siyang magluto. Siyempre, kailangan na niyang i-summon ang kanyang camper van. Dahil nakita niyang mapagkakatiwalaan naman si Will. Nilabas na niya agad ang sasakyan. Natulala si Will sa nakita. Ang camper van na ito ay nakikita lang ng mga taong binigyan niya ng permiso. Mas malaki ang loob nito kumpara sa labas. Kusang ne-refill ang mga supply. At kusa ring nawawala ang mga basura. Para itong isang walang hanggang bodega ng mga supply. Habang tinitingnan niya ito, lalo siyang hindi makapaniwala. Kung may gyera man, kayang suportahan ng babaeng ito ang buong hukbo ng mag-isa. Tapos sasabihin ng mga maharlika na walang kwenta ang skill na ito. Mga bulag ba sila? Pero kung iisipin, hindi rin naman masama na minaliit siya. Kundi, siguradong nakakulong na siya sa palasyo ngayon. Habang naghahanda siya ng hapunan, nagpresenta si Will na mag-ikot at magbantay sa paligid. Pagbalik niya, may dala na siyang karne ng horned rabbit. Ay ito ikaw ba ang nagluto ng lahat ng ito? Oo, tama. Pwede ko ba talaga itong kainin? Nako, mamamroblema ako kapag hindi mo kinain iyan. Sige na, maupo ka na. Salamat sa mundong ito at may makakain ako ngayon. Ang sarap. Kumalat agad sa bibig ko ang tamis ng kanin at ng karne ng horned rabbit. Susunod naman ay ang sarap din ito, natutunaw sa bibig. Ang sarap din ng carpaccia, walang lanza, at bagay na bagay sa olive oil. Pero paniguradong mas masarap ito bukas kapag napa-marinate ng magdamag. Will, anong nangyari sa iyo? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi ko lang inasahan na.
Grabe, hindi ko lubos akalain na makakakain ako ng ganito kasarap sa labas. Kahit na medyo iniba ko lang ng kaunti yung timpla. Pero ordinaryong sto lang naman yan eh. Nakakahiya man sabihin. Pero pwede bang humingi pa ng isa pang mangkok? Oo naman. Sige lang, kumain ka lang ng kumain. Pagkatapos ng hapunan, tinanong siya ni Will kung ano ang mga susunod nitong plano. Kailangan kasi ng pera at ID para makapasok sa syudad. At parehong wala nito ang ating bida. Kaya naman, diretsahan na siyang inaya ni Will na sumali sa kanilang party. Bilang tagapagluto at taga-suporta ng grupo. Hindi lang daw malaki ang ibabayad sa kanya. Tutulungan pa siya nitong kumuha ng sarili niyang ID. Magdamag itong pinag-isipan ng bida. Wala siyang kaalam-alam sa mundong ito. At wala na rin talaga siyang ibang mapupuntahan. Kaya sa huli pumayag na rin siyang sumali sa grupo. Bago sila umalis, kumuha muna siya ng mga sariwang ligaw na gulay sa daan. Kayang tukuyin ng eksakto ng skill niya ang bawat uri ng halaman. Hindi lang ito nagbibigay ng detalyadong impormasyon. Nagkukulay pula rin ito kapag may paparating na panganib. Isang higanteng uwak. Isa itong halimaw. Nasaan na yung survival strategy ko? Hindi, teka, mali. Hindi pwedeng palagi na lang akong umaasa sa mga skills ko. Mamamatay na ako. Ayos ka lang ba, Ren? Ayos lang ako. Patawad, wala man lang akong alam sa mundong ito. Tapos padalos-dalos pa akong gumagamit ng mga skills. Huwag ka nang mag-alala. Mula ngayon, kaming mga kasama mo sa party ang laging nasa tabi mo. Grabe, nakakasilaw. Sobrang nakakasilaw ang ngiti niya. Huwag ka nang ngumiti ng ganyan, bibigay na talaga ako eh. Tingnan mo yun, Ren. May naiwan siyang mga drops. Kapag natalo ang isang halimaw, nagdodrop ito ng mga materials. At minsan, kasama na rito ang karne na pwedeng lutuin. Ganyan din nila nakuha yung karne ng horned rabbit kagabi. Dahil aabutin pa ng 3 araw kung lalakarin lang ang biyahe. Nagpalabas na lang ang babaeng bida ng RV para bumiyahe. Kaya naiwang tulala si Will habang nakaupo sa passenger seat. Grabe, di hamak na mas mabilis at mas komportable to kaysa sa kalisya. Yung biyahe na 3 araw sana, magiging 3 oras na lang ngayon. Kaya lang, dahil naka-invisible mode yung RV, sobrang nag-iingat sa pagmamaneho ang dalaga. Sa takot na makabangga ng tao o ng iba pang kalisya, nagmungkahi si Will na sa bundok na lang dumaan. Mas mabilis daw kasi doon at mas ligtas. Pero pagliko pa lang nila sa kalsada sa bundok, bigla na lang tumunog ang alarm mula sa skill niya. Isang dambuhalang fire bear pala ang nakaharang sa gitna ng daan. Oso, isa yung fire bear. Hindi naman sila karaniwang nagpapakita rito, Hindi kita hahayaang makatakas, karneng oso. Ay, oo nga pala. May apoy pala ang katawan niyan, nakalimutan ko. Hayop ka, ang lakas ng loob mong saktan ng Arya ko. Teka, yung sinulid lang naman ni Arya yung nasunog, di ba? Kahit kailan ka talaga, basta kay Arya, nawawala ka sa katinoan. Arya Ed Seno. Ibig sabihin, ang mga taong yun ay, sila ang mga kasama ko. Ang mga miyembro ng Table of Gluttony. Dito ka lang, hintayin mo ko. Sige, pero, huwag kang mag-alala, hinding-hindi kami magpapatalo sa ganyang klase ng halimaw. Sir Will. Kayo na ang baalang tumalo dyan.